Hello po. Nandito na naman po ako. I-vlog ko na naman yung ulam po namin. Pero bago po ang lahat, good morning, good afternoon po sa ating lahat. Ito ang papayang nabili ko. Kasi magtitinula po ako. Ka-partner po sa paksiw. Itong manok na to, hinugasan ko na po ito kanina. Kaya lang parang kulang pa po sa hugas, isa pa pong hugas. Hinugasan ko pong mabuti bago ko lalagyan po ng asin. Ibabad ko ang manok bago ko po lutuin. Malasa po kasi siya. Kumpara po sa hindi binabad sa asin. Ang ihalo ko lang po dito, hindi po malunggay, kundi alokbati po. At saka papaya. Para maiba naman po ang lasa. Ayun guys, tapos ko na po siya nahugasan at binabad ko na po siya sa asin ng 10 minutes lang. Ito din po yung nabili ng asawa ko sa labas. Laing po ito, gulay at spaghetti po. At ito naman pakbit, mamaya ko na po yun ihain. Kasi marami siyang binili sa labas. At nagpapaksiw din po ako. Akala po kasi ng asawa ko di po ako nagluluto, kaya bumili po siya sa labas. Nagluluto pala ako. Kaya marami na kaming ulam. Hanggang maghapon na po namin yon. Kasama na din itong niluto ko. At kung may matira naman po, di kinabukasan, almusal po namin. Matipid po kami sa ulam. Ang importante lang may rice. Ito yung isa sahog ko guys. Alokbati. At hinawa-hiwa ko na din yung papaya. Medyo malaki kasi yung nabili ko kaninang papaya. Kaya ang kalahati iniwa ko. Ang kalahati naman gawin ko pong atsara. Marami na po kasing sahog. Kaya di ko na lang inubos yung papaya. At itong alokbati, bagong pitas po ito doon sa taas. Nangunguha po ako kanina. Ayun guys, ginisa ko na po yung manok. Hintayin ko po siya mag-color brown bago ko po siya lalagyan ng tubig. Masarap po talaga ang Filipino foods, ang simpleng ulam. Hanggat maaari ayaw kong bumili ng pagkain sa labas. Mas maganda talaga yung ikaw mismo ang nagluto. Kaya lang minsan kasi tinatamad po ako magluto. Kaya bumibili na lang kami ng ulam sa labas. Pero ang ulam po nga binibenta po sa labas, isang kainan lang po. Mas maganda talaga nga ikaw mismo ang magluto para maghapon po nga ulam. Color brown na pala, nilagyan ko na po ng tubig. Hayaan ko po siyang kumulo ng kumulo hanggang maluto po yung manok bago ko ilagay yung Knorr cubes. Matipid po talaga pag ikaw ang magluto. Kagaya po nitong niluluto ko. Halaga lang po na 100 na manok. At yung papaya ko naman ay 30 pesos. Tapos yung alokbati, pinitas ko lang po sa taas. Talagang makatipid. Kaya lang minsan talaga wala tayong time magluto. Kaya bibili na lang po tayo sa labas. Lumambot na pala dito yung manok at yung papaya naman nilalagay ko na po. Masarap po talaga ito. At itong alokbati ko ang lalaki, ang lalapad po ng dahon. Pero hindi ko na lang po hatiin. Kasi pag naluluto na po ito, lalambot din naman po at magkusa na lang mahati. Sinimulan ko na pala magkudkod sa papayang natira. Ang ihalo ko lang po noon ay suka lang po at asin. At may paminta po. At sara po ang tawag pala sa amin dito. Sa probinsya naman, sinuka ang papaya. Dati kung wala po kaming ulam nung bata pa po ako, yun ang talagang ulam namin. Mangunguha lang po ako ng papaya at hiwain ko po ng maliliit. At pwede na po siyang isawsaw po sa suka na may asin, na may sili. Yun, makaubos na ako niya ng isang plato nga kanin. Talagang rice is life talaga kami. Madali lang talaga makadiskarte ng ulam. Lalo na po sa mga laking probinsya. Hindi talaga yan mamimili ng ulam. Lalo na po, hindi mahirap pagkainin. Paglaking Manila naman po, pag hindi sinanay sa gulay, ay mahirapan talaga magpakain. Lalo na kung ang bata ay nasanay sa masasarap na pagkain at ulam. Hanggang paglaki po niya, dala-dala po niya yon.
Dahil marami pa po kaming kanin, hindi na lang po ako magsaing. Ito po yung paksiw ko. Masarap po ito dahil marami pong bawang at loya. Thank you for watching.